Hello Scorpio! Welcome to Like a Tarot. Ngayon naman, gagamit tayo ng runes. Parang tarot cards din siya, may upright at reverse. Ito ay Turizas in reverse. Ibig sabihin may mga defensive, galit, bullying, pero itong sitwasyon na ito ay hindi magtatagal na maling pag-uugali. Ay teka lang, nahalo ko tong walang sulat. Itabi ko lang. Urus in reverse. Ibig sabihin may mga missed opportunities, pero nangyayari talaga ito sa atin. Magtiwala ka pa rin sa timing ni God para sa iyo. Fehu in reverse. Ibig sabihin nito guys ay merong person na naglilihim sa iyo o kaya poor communication. Alamin muna natin kung bakit ipinakita itong Turizas. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong runes para sa mga Scorpio? Ten of Wands, Nine of Swords, at Page of Cups. Ang advice ng card na ito ay huwag mong sarilinin yung responsibilidad o kaya problema. At saka ang ilan sa inyo, wala kang natatapos, kundi paulit-ulit lang. Kaya kailangan talaga kung sa responsibilidad, tulong-tulong. Para mabigyan mo din ng importansya yung sarili mo. At saka itong paghihirap na tinitiis mo or pinagpupursigihan ay merong ending. At saka magkakaroon ka rin ng good news. At saka para sa ilan, mas intindihin mo yung self-improvement. Hayaan mo yung iba kasi kanya-kanya naman tayo ng timing ng success. Sa career, ang advice ng mga cards ay okay lang naman na magpakasipag ka, pero kailangan mo rin bigyan ng oras yung sarili mo na makapagpahinga. Merong offer o kaya oportunidad na darating sa iyo. Pwedeng makikita mo sa social media o kaya ikaw mismo yung maghahanap. Ang ilan kahit na may trabaho ka na, magsa-side business ka para lang matugunan yung ibang pangangailangan mo. Ang ilang single, yung relationship tingin mo masyadong matrabaho, kaya kahit gusto mo magkaroon ay mas pinipili mo na lang yung trabaho na kumikita. Pero mapagbiro yung kapalaran, meron darating. Itong Urus in reverse naman ang alamin natin. Darating na magugustuhan mo. Pero secret lang muna yung paghanga mo sa kanya. Sa mga nasa relationship, hindi dapat isa lang yung nagsasakripisyo. Dapat pareho kayo na merong give and take sa relasyon. Kailangan nyo suriin ng person mo kung ano yung kakulangan at ano yung problema sa relasyon para walang mabubuong galit or bitterness. Huwag nyo hayaan na matrap kayo sa problem. Matuto ring makinig. 7 of Pentacles, 4 of Pentacles, at 5 of Swords. Sa cards na ito, may mga tamang desisyon kang nagagawa sa buhay. Pero syempre, nahihirapan ka rin balansehin yung sitwasyon mo. Kapag meron kang binigyan ng atensyon, yung isa naman ang ile-let go mo or paghihintayin. Lalo na kapag
wala kang masyadong communication sa loved ones, yan yung magiging problema mo. At saka kapag stress ka, tapos sa trabaho ka lang nakafocus, mapapalayo yung loob mo sa totoong priority mo. Halimbawa, yung person mo o relasyon. Sa financial, nakadalawang cards ka na para sa good news. Ang ilan sa inyo, yung kita mo, pinapahalagahan mo at saka meron talagang pinaglalaanan. Diba sabi nga ng mga cards na kailangan hati-hati sa responsibilidad para mapagtutuunan mo ng pansin yung iba pang importante sa buhay mo. Ang ilan sa inyo na single, mas priority mo yung kumita. Kaya marami ka ng pinalagpas na potential person. Pero para sa ilang single, ang advice ng mga cards ay lumayo sa mga unhealthy na relationship. Piliin mo yung person na wala kang magiging kahati. Mas maganda yung relasyon na hindi ka kinakabahan. Itong Fehu, in reverse naman ang alamin natin. Mas magiging maganda yung kapalaran mo dun sa person na hindi ka makikihati. Diba nga yung green na bato na rune, missed opportunity. Kaya, sayang naman. Sa mga nasa relationship, marami kayong plano ng person mo patungkol sa pagbili ng bahay, yung mga gastusin sa mga anak nyo. Pinag-uusapan nyo yung patungkol sa relationship nyo. At ang advice ng mga cards para mapapanatili yung katahimikan at saka yung long-term na relationship, kung ano man yung maliit na problema, pag-usapan nyo na. Hindi pwede kasing nagtatanim ng sama ng loob. Pero kung yung person mo hindi willing na makipag-cooperate sa'yo, mag-decide ka kung mag-stay ka ba or mag-let go sa relasyon. 8 of Cups, 4 of Swords, at the High Priestess. Yung mga negative situation, nakadalawang cards ka na tatalikuran mo to. Kakalimutan mo para sa kapayapaan ng buhay mo. Kahit na nakakapagod yung sitwasyon mo, pero naniniwala ka pa rin na merong dahilan kung bakit ito yung nangyayari sa buhay mo. Kailangan mong yung magkaroon ng time para sa sarili mo, para maisip mo kung ano talaga yung problema, ikaw ba o yung relationship niyo na dumadaan sa trials. At ang advice ng mga cards ay kailangan ng patience kahit ginagawa mo na. At saka dasal. Sa health, i-priority mo muna yung sarili mo. Kailangan mag-slow down ka muna. At ang ilan sa inyo kung meron kang health problem, magpakonsulta ka na para alam mo yung tamang gagawin mo. Ang ilan sa inyo may person na nangangailangan ng tulong mo, lalo na sa problema niya sa health. Para sa ilang single, may love opportunity na dumarating sa buhay mo. Kaya lang, mas binibigyan mo ng pansin yung person na hindi interesado sa iyo. Ang ilang single naman, nakadalawang cards ka na meron kang secret affair. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kapag ka naiinis ka sa person mo, ano man ang gender mo, iniiwan mo siya. O hindi mo siya kinakausap, pero itong problema nyo ay temporary lang. At saka guys, habang tinitingnan ko tong lahat ng cards mo, ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit na dumaan man sa matinding problema, ay magiging maayos or masayang masaya sa future. Marami pang pagbabagong mangyayari. Itong King of Swords ay binibigyan ka ng advice na kailangan maunawaan mo kung ano yung totoong emosyon mo. Patatagin mo yung maturity at saka yung kapayapaan sa buhay. Itong dasan, ang ibig sabihin ay
Yung bang matutupad yung mga wishes mo at saka matatapos yung mga challenges na dumarating sa buhay mo. Kasi pinagsumikapan mo na maresolbahan yung mga problema mo sa past. Itong Nine of Cups naman, nakadalawang cards ka na magkakaroon ng katuparan yung mga kahilingan mo. Merong happiness, may swerte, may patungkol sa love, at saka meron ding prosperity. Marami kang tiniis sa nakaraan, kaya ito yung deserve mo. Marami kang dapat i-celebrate sa maliit or malaki na blessings na darating sa iyo. At saka yung pag-share ng blessings sa kapwa, alam ni God yan. Kaya mas lalo kang suswertehin or babalik yung abundance sa iyo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 2222. You have a miracle coming into your life soon. If you are hearing this, expect right on time miracles. Type yes if you believe. Affirm, your romantic life is going to bloom soon. You will have your soulmate and life will be filled with happiness and love. Type yes if you are ready. 1-3. Your angels are reminding you to stay positive. Focus on the positive things in your life and keep optimistic thoughts.